si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright. Attorney, of course, sasamantalahin namin po yung pagkakataon, sir, nakausap ka namin. Sir, alam niyo po ba na si James Salasan ay nakakulong ngayon dyan sa may CIDG sa NCR po, sir? May mga nagpadala po sa amin na Apo. na mga videos and information sa mga kaibigan nating OFWs na nakakausap natin. Ang plano ho namin, i-consolidate namin yung information na yan and we'll refer it to our own enforcement units for their coordination also with the law enforcement units naman like NBI and may PNP din po na kung saan may reklamo din kami, no? Apo. At natatanggap din namin information yan para ma-consolidate po yung kaso sa kanya. Opo. Pupunta kami maya-maya doon na attorney when we confirm yesterday that talagang si James Salasan yung nahuli Cargo Plus. Mamaya po after the program, we'll go and pay him a visit. Pero attorney, balik tayo dito sa Cargo Plus. Meron bang epekto dito sa pagkakahuli ni James Salasan? Dito po sa releasing naman, nung pong mga balikbayan boxes po ng Cargo Plus na tinatawag ninyo namang balikbayan nga, hindi naman siya commercial. Wala namang epekto yan, attorney, no? Wala po. Magiging yung pa rin po ang proseso natin sa doon po siguro sa commercial, no? Makakatulong ng konti at least although may nagawa na rin po kaming paraan doon, pero at least po, no, these cases will help at least the Bureau of Customs justify with yung mga nag-audit ho sa atin, no, tulad ho ng Commission on Audit and other government agencies na syempre kahit paano nire-review yung proseso namin to explain why we have to do an informal process with some of the items which were already declared under a different consignee. Kasi po, pwede na naming i-prove sa kanila na ito talaga may kaso to, may panlulokong nangyari and we only wanted yung mga kababayan natin na although commercial yung boxes nila, yung kwento naman po sa statements nila, talaga naloko naman po talaga nito yung individual na to. Opo. The last time I interviewed you, attorney, last week, napag-usapan natin yung Cargo Plus at sinabi mo nga, sir, parang mas marami nga yung commercial boxes dyan kaysa sa balikbayan boxes. At binanggit mo rin, sir, na yung mga balikbayan boxes isi-segregate nyo na at papakuha nyo rin sa mga may-ari. Sir, ito po ba, sir, ay pwede namin kuberan para makita namin, attorney? Yes, sir. Yung formal internal po namin segregation which was required by us by law mukhang natapos na po, no? So we will make a public segregation, meaning papakita na ho namin sa inyo sa publiko Apo. yung mga balikbayan boxes na na-identify namin. For purposes naman po na na masiguro talaga, no? Kasi baka po mas maganda rin po yung gagawin natin, no? You will be there to cover it para din po yung list na maibibigay namin sa inyo, maibangga nyo po dun sa coverage nyo. At the same time, yung reach po ng program nyo dun sa mga OFWs affected. Baka meron po dun na sinasabing commercial ang packing pero talagang balikbayan box naman. At least may isama po natin. Alright. Marami kasi, attorney, ang nagsasabi nga na kasi may grupo yan, attorney, alam ko naman, they coordinate with you. So, nakita namin yung mga chat. Some of them actually are admitted na parang yung kanilang padala ay commercial. At alam ko naman, attorney, binanggit mo na hanggat hindi bawal naman yung papasok nila, they just have to pay the taxes and duties. Di po ba? Apo, yung regulated lang po talaga, no? We will assist them in getting necessary permits. And nangako naman po yung ibang government agencies that they will also assist, no? Kailangan lang po talaga masiguro natin, especially po yung maaari nagpasok ng mga talagang pambenta, no? At medyo kinakailangan i-regulate ng pamahalaan. Medyo may konting komplikasyon doon, pero we will assist them naman, sir. Alright.